Mahigpit na hinawakan ng maliit na batang babae ang sanga sa kanyang kamay at sumagot. Sinabi ng Goddessling na hinding-hindi ka dapat sumuko sa espada sa iyong kamay hanggang sa pinakahuling minuto. Sinabi rin ng Goddessling na hindi maaaring umupo lang ang mga humans at maghintay ng kamatayan. Nakita ang tapang ng maliit na batang babae, napasigla din ang mga bata. Lumaban tayo, mamatay din lang naman tayo. Lumaban tayo. Nakita ito, galit na galit ang Soul Devouring Demon at gustong dakpin at patayin silang lahat. Bigla, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa katawan ng demon. Sa isang sandali lang, naputol ang braso nito. Pagkatapos, biglang sumabog ang katawan ng Soul Devouring Demon. Lumabas na si Ling Russo ang dumating. Nakita na dumating ang kanyang idol upang iligtas siya, masayang sumigaw ang maliit na batang babae, si Goddessling. Sumigaw ang mga bata, bumalik na si Goddessling sa Great Desert. Lumingon si Ling Russo at sinabi sa mga bata, nasa ilalim ako ng utos ng aking master upang tanggalin ang mga demons ng Great Desert. Ang Soul Devouring Demon, bilang isa sa 4 na demons na nagbabantay sa natutulog na Ancient Demon, mabilis na sabihin mo sa akin kung nasaan ang Demon Land at bibigyan kita ng komportableng kamatayan. Mula sa usok, lumitaw ang Soul Devouring Demon at sinabing, paano ko papayagan ang mababang uri ng human beings na tulad mo na tumapak sa natutulog na lugar ng Great Ancient Demon at sa Holy Land ng aming lahi ng Demon? Sinabi ng demon, nagkatsamba ka lang sa sneak attack. Ngayon, kakainin ko ang iyong kaluluwa bilang parusa. Pagkatapos ay lumipad ito at ginamit ang magic nitong Dawi Great Solar Slaughter, lumilikha ng isang higanteng bola upang salakayin si Ling Russo. Nakita na napakatanga ng taong ito, nagpa siya. Si Ling Russo napatayin siya. Ginamit ni Ling Russo ang Wanjing Chen 10,000 Forms of Dust Sword at nagpakawalay ng ilang hiwa sa demon. Hindi kayang tapatan ng Soul Devouring Demon ang kanyang lakas, nahati ito matapos ang ilang tama lang. Sa wakas, talagang sumabog ang halimaw sa ere. Poof! Matapos patayin siya, kumuha siya ng isang kristal at kinolekta ang kanyang kaluluwa dito. Agad na sinipsip ang kaluluwa ng Soul Devouring Demon. Sinabi ni Ling Russo, ang pagkakaroon ng iyong kaluluwa na ganito ay magpapahintulot sa akin na hanapin ang natutulog na lugar ng Ancient Demon Army. Nakita na napasuko niya ang Soul Devouring Demon, lumuhad ang mga bata upang pasalamatan siya. Salamat sa pagliligtas sa aming buhay, Goddessling. Tinapik niya ang ulo ng mga bata at sinabi sa kanila na mabilis na tumayo, napakabata ninyo. Malapit nang dumating ang inyong mga magulang. May iba pa akong kailangan kaya kailangan kong magpaalam dito. Bigla, tumayo ang isang bata at nagtanong, Sister, may gusto akong itanong sa iyo. Iginawi ni Ling Russo na magsalita siya. Nagtanong ang batang lalaki, may kasintahan ka ba? Narinig ito, na mula ang mukha ni Ling Russo sa hiya. Nakita ito, sinabi ng bata, si Goddessling ay walang kasintahan, espada lang ang meron siya. Lumingon si Ling Russo nang nahihiya at sinabing, hindi dapat masyadong mausisa ang mga bata. Hindi huminto doon ang batang lalaki, kinakaway pa ang kanyang kamay at sinabing, Goddess, kailangan mong humanap ng kasintahan. Hindi kayang magbigay ng kaligayahan sa isang babae ang espada. Narinig ito ng batang babae sa tabi niya at galit na sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kinurot ng maliit na batang babae ang tainga ng batang lalaki at pinagalitan, ang espada ay mas mahusay kaysa sa anumang lalaki. Sumigaw ang batang lalaki, Aray! Aray! Lumipad si Ling Russo. Naisip niya, ang Sword Master ay dinala na sina Lanyu at sila, malamang nasa Great Desert na. Kailangan kong mabilis na hanapin ang natutulog na lugar ng Ancient Demon Army at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa capital ng Rain Kingdom upang muling makasama ang Master. Sana ay alagaan ng mabuti ng aking mga junior sisters ang Master. Bumalik sa campsite ng Wuji Group, kaka-rating lang ni Yanyu at sumigaw ng seryoso. Sumigaw ang maliit na bata sa pagkabigla, ayoko. Talagang pumasa si Susha sa test. Kalmadong ipinabatid ni Lanyu sa kanya, kaya nga dinala siya ni Shifu palayo sa caravan kanina. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila doon? Nagtataka rin si Uyang Luoli,
Anong klaseng hiling ang gagawin ni Susha kay Shifu? Narinig ko na noong nakaraang beses sa Ancient City of Lulan, hinalikan ni Susha si Shifu. Baka mas higit pa ngayong beses. Nanginginig sa galit si Yanyu at sinabing, hindi. Kailangan ko silang hanapin. Ipinatong ni Uyang Luoli ang kanyang baba at nag-iisip. Palaging pinapahalagahan ni Shifu ang kanyang mga pangako kaya malamang hindi niya tatanggihan ang anumang hiling ni Susha. Malamang hindi mo sila mapipigilan. Lalo pang nagalit si Susha, sinabi niya ng lubos na baliw, kung hindi ko sila mapipigilan, sasama ako sa kanila. Narinig ito, parehong nawalan ng salita sina Uyang Luoli at Lanyo. Ngunit hindi tulad ng kanilang inakala, ang hiniling ni Susha kay Yipiang ay dalhin siya sa puntod ng kanyang lolo. Masiglang pinagsalikop ni Susha ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, Shifu, sa pagpunta mo sa akin upang magbigay-pugay sa aking lolo." Magiliw na sumagot si Yipiang, "Ito ang ipinangako ko sa iyo. Sa isang oras na ito, maaari kang humiling ng anuman. Pagkatapos ng lahat, pumasa ka sa test. Halos hindi ka natulog sa pag-aaral nitong mga nakaraang araw, tama?" Sumagot si Susha, "Talagang kailangan kong pumasa dahil doon ko lang maibibigay si Shifu. Rito upang makita ang aking lolo." Narinig ito, buong pagmamahal siyang pinagalitan ni Yipiang, "Silly girl." Bigla, ibinaba ni Susha ang kanyang ulo at sinabing, "Lolo, minsan mo nang sinabi na kung magkaroon ako ng taong gusto kong makasama hanggang pagtanda, dapat ko siyang dalhin dito para makita mo, para hindi ka na mag-alala na ang isang silly girl na tulad ko ay walang suporta at mabubuhay sa magulong mundong ito." Tiningnan din ni Yipiang ang lapida at sinabing, "Lolo ni Susha, makakatiyak ka, paprotektahan ko ang silly girl na ito." Kumuha si Yipiang ng panyo at pinunasan ang mga luha sa mukha ni Susha. Emosyonal na sinabi ni Susha, "Shifu, ang lolo ang huling tao sa mundong ito na pinakamamahal ako. Palagi niyang sinasabi sa akin na kailangan akong maging isang mabuting asawa. Talagang magiging asawa ako na magpapasaya kay Shifu na parang nasa langit. Walang pagod akong magluluto." Ngunit habang masayang pinupunasan ng dalawa ang kanilang mga luha, hindi inaasahang dumating ang lolo ni Susha. Tiningnan ni Susha ang agila na nakapatong sa sanga at tinawag, "Grandpa Eagle." Agad itong sumagot sa kanya. Masayang sumigaw si Susha, "Grandpa Eagle. Nandito rin." Tiningnan ni Yipiang ang agila at nagtaka, "Grandpa Eagle." Paliwanag ni Susha, "Tama. Noon, dinala ako ng lolo ko upang maglakbay sa disyerto. Si Grandpa Eagle ang tumulong sa akin na ilibing ang aking namatay na lolo at iniligtas pa ako. Sa tuwing nagbibigay-pugay ako sa aking lolo, lilipad din si Grandpa Eagle dito at ibabalita ko sa kanya ang sitwasyon." Nakita ang agila na nakapatong sa harap niya, lumapit si Susha at ipinakilala, "Grandpa Eagle, ito ang aking magiging asawa. Dinala ko siya rito upang makilala ka." Tiningnan ni Yipiang ang agila at sinabing, "Ang iyong agila ay medyo espiritual." Ngunit dahil sa galit nito sa mukha at mga salita ni Yipiang, medyo naiinis ito. Pinigilan ni Susha ang agila at sinabing, "Hindi, Shifu. Hindi ako mahina, kaya niya akong protektahan tulad mo." Narinig ito, nawalan ng salita si Yipiang. Naisip niya, hindi ko inaasahan na naiintindihan pa ni Susha ang wika ng ibon. Bigla, itinuro ng ibon ang isang direksyon at gumawa ng isang uri ng tunog. Nakita ito, sumagot si Susha, "Hindi. Shifu, hindi ako makikipagkompetensya para sa Desert Warrior Certificate o kung ano paman. Kahit hindi sumang-ayon si Grandpa Eagle sa aming kasal, magpapakasal pa rin ako kay Shifu." Hindi inaasahang nagkaroon ng interes si Yipiang at lumapit sa harap ng ibon at sinabing, "Ang Desert Warrior Certificate ay ang Fire Tribes test ng mga nomadic tribes ng disyerto, tama?" Sinabi sa akin ni Lanyo na sa pagkakataong ito, nahaharapin ang Day of Annihilation, kailangan nating makuha ang katapatan ng 4 na Great Nomadic Tribes. Kung nakatagpo na tayo ng Fire Tribe, maglalaro din ako ng kaunti. Sasali ako, sumagot ang ibon, "Sige," at agad na lumipad palayo. Iniwan nito si Yipiang na naiinis sa ibaba. Ipinaliwanag ni Susha, "Sinabi ni Grandpa Eagle na kahit noob ka, may tapang ka.
Pagkatapos, dumating sila sa isang bundok na nababalutan ng yelo at nyebe. Dito, nakilala nila ang mga tao ng apat na Great Nomadic Tribes. Lumapit ang isang tao mula sa tribo at sinabing, ang warrior certificate ng aming Fire Tribe ay hindi bukas sa mga outsiders dahil masyado itong delikado. Ang isang bookworm na tulad mo ay hindi maaaring sumali sa adventure. Pagkatapos ay sinabi niya, ngunit ikaw ay inirekomenda dito ng Great Desert's 1,000-year protected sacred beast. Magbibigay ako ng exception at papayagan kitang lumahok. Narinig siyang nagsabi niyan, nagtaka si Susha, si Grandpa Eagle ay isang sacred beast. At sinabi ni Yipiang, ang test ay may kabuuang 3 gates. Ang unang gate ay pag-akyat sa Snowy Mountain. Nakita ang mga participants na nagsisimulang tumalon, sinabi ng leader, ang unang gate ay upang kolektahin ang Hanang Stones. Lahat ay nagsimula na, pinapayuhan kitang huwag kumilos ng padalos-dalos. Tingnan mo muna kung paano ginagawa ng mga warriors ng aming tribo. Itinuro niya ang lupain ng Snowy Mountain at nagbabala, ang Snowy Mountain na ito ay lubhang delikado. Ang lupain ng bundok ay mapanlinlang, may malamig na hangin na tumatagos sa buto, at mayroon ding mababangas na magical beasts. Pinag-usapan niya ang tuktok ng bundok. Matapos maabot ang tuktok ng bundok sa pamamagitan ng lahat ng uri ng hirap at panganib, kailangan mong kolektahin ang Hanang Stone sa isang malupit na kapaligiran. Ang Hanang Stones ay mas matigas pa kaysa sa diamonds, hindi ka magtatagumpay ng hindi gumugugol ng ilang araw at gabi. Nakita si Yipiang na tinitingnan ang bundok, nagsimula siyang magyabang, binata, naiintindihan mo ba ang panganib at kahirapan ng test ng gate na ito? Pinayuhan niya siya, pinapayuhan kitang sumuko ng maaga. Huwag mong isakripisyo ang iyong buhay para sa isang hindi makatutuhanang layunin. Narinig ito, walang sinabi si Yip. Itinaas lang niya ang kanyang kamao. Pagkatapos ay malakas niyang sinuntok ang pader ng bato. Agad na nabasag ang buong bundok sa isang suntok lang, at sa ganoon, nawala ang bundok. Tiningnan ang natitira sa bundok, halos lumabas ang mga mata ng chieftain. Samantala, ang mga background characters ay tumatakas upang maiwasan na madurage ng bumabagsak na mga bato. Si Yipiang, casual na hawak ang buong tipak ng bundok, ay parang, ang tuktok ng bundok na ito ay mayroon kahit ilang tonelada ng Han Crystal Stone. Sapat na ba ito? Kung hindi, nakakita ako ng ilan sa iba pang mga tuktok. Gusto mo bang kumuha ako ng ilan pa? Nakita ito, ang chief ay nakapagbigay lamang ng thumbs up at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng iba pa ay natataranta. Sinabi namin sa kanya na kumuha ng Han Crystal Stone, hindi kunin ang buong bundok. Ang boss ay parang, wala na. Nawala na ang aming pangunahing bundok. Kung mawawala ang buong hanay, wala na kaming matitirhan. Si Susha lang ang nawala sa pagkalalaki ni Yipiang, sinasabing, so cool. Malayo, ang mga miyembro ng Fire Tribe ay nagsusumamo, iniisip, nakakatakot ang comic book na ito. Maging ang pinakamalakas na fortress ay hindi kayang tumanggap ng isang suntok mula sa kanya. Siya nga talaga ang taong inirekomenda ng Sacred Beast. Isang suntok at nawala ang bundok. Pagkatapos, si Yipiang ay seryoso. Ano ang dalawa pang test? Tapusin na natin ito ng mabilis, naghihintay pa ang aking mga disipulo. Nakita kung gaano kasigasig si Yip, dinala siya ng chieftain sa isang bundok upang talunin ang mga monsters at patunayan ang kanyang lakas. Ngunit pagdating nila, agad siyang pumunta sa pinakamahusay na King Beast sa lugar at sinuntok ito, na iniwan ng King Beast na unconscious. Nagreklamo si Yip, sasabihin mo sa akin pagkatapos ko siyang harapin na hindi ko kailangang patayin ang King Beast, kundi ang maliliit na fries lang. Nakita ito, nawalan ng salita ang chieftain habang pinagpag ni Yipiang ang kanyang mga kamay at sinabing, tapos na. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing, sapat na muna ito.